Tatlong sasakyan ang nadaganan at 4 na sakayang sugatan na bumagsak ang isang pader sa Las Piñas. Nakatutok si Darlene Kai. Yuping-yupi ang van na ito na sumalo ng pinakamalaking bahagi ng gumuhong pader ng isang subdivision sa River Drive, Barangay Almanza 2, Las Piñas. Wasak din ang unahan ng isa pang van, habang ang isang kotse basag ang salamin at may tama sa iba't ibang bahagi gaya sa bumper at bubong. Sa kabuuan, 3 sasakyan ang nadaganan ng gumuhong bahagi ng perimeter wall ng Portofino Heights Subdivision. Tumangging humarap sa kamera ang mga motorista. Pero kwento nila, binabagtas nila ang River Drive bandang alas 8 kagabi. Halos zero visibility daw dahil sa lakas ng ulan. Nagulat sila nang gumuho ang pader at naipit sila. Mga sugat at bukol ang tinamo ng 4 na sakay ng mga apektadong sasakyan ayon sa Las Piñas Police. Agad daw silang nilapatan ng paunang lunas at nirespondihan ng mga otoridad. Sa sobrang lakas po ng ulan, gumuho po yung pader. So ang cause po niya, yung tubig, siguro sa tagal na siguro ng pader, siguro na tapos yung alam niyo naman tubig, naghahanap ng dadaanan. So walang madaanan siguro, kaya yun ang naging cause ng pagguho ng pader. Sabi naman ng Homeowners Association ng subdivision, delikado raw ito para sa mga nakatira sa subdivision, pati sa mga motoristang dumaraan sa River Drive. Sa amin po, ang request po namin as HOA, gusto po namin talaga na lahat ng perimeter fence po namin ay mapatibay at para po maiwasan natin yung mga insidenteng ganyan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kinatawa ng developer. Ayon sa Las Piñas Police, may pinirmahan ng kasunduan ng developer at mga motorista. Alisin na po natin yung mga sasakyan doon, tapos yung pader na gumuho, i-clear na po yung daanan para madaanan na po ng motorista. Lahat po ng may damage na pader is tatanggalin po, iaayos po nila lahat nung sa subdivision. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Las Piñas LGU tungkol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Uso po ngayon ang mga virtual assistant. Trabaho ito na parabang secretary o personal assistant pero ang employer nasa ibang bansa. Work from home na, malaki pa ang sahod. At ang hinahanap-hanap daw sa trabahong ito, mga Pinoy. E baka kita mo rin ang pag-unlad dito sa pagtutok ni EJ Gomez. Ang front desk sa private medical clinic na ito sa Bronx, New York sa Amerika, virtual. Sa kabila niyan, kampante sa pagpapacheck up doon ang Pinoy na taga New York na si Cesar Loverita. Dahil ang kausap niyang virtual front desk, Pinoy na taga Davao. Yung virtual kasi hindi ka napipila, minsan maraming tao. So very convenient at saka natutulungan yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mabigyan trabaho. Ayon sa opisyal ng isang US-based virtual assistant company, malaki ang natitipid ng mga clinic at foreign employer na nag-hire ng Pinoy virtual assistants o VA. Advantage din daw ang magandang accent ng mga Pinoy. Dapat marunong ka makipag-usap sa client, at least yung marunong ka magsalita or nakakaintindi ka ng English. Ilan sa mga trabaho ng virtual assistants ang web research, typing o data encoding, computer setup, troubleshooting at content creation. Pagdating sa sweldo, ang starting rate niyan is $3 lowest up to $5, $7 or $8. So katumbas niyan mga around 40 to 70,000 a month pesos. Ang kaibahan ng sweldo sa dating trabaho, ramdam ni Mary Rose na 15 taon ng VA. Yung salary ko ngayon versus nung nag-work ako sa call center, it's multiplied by 10, sometimes 15 times more. Yung per month, I'm earning between 200 to 300,000 pesos. Dahil virtual ang trabaho, pwedeng mag-work from home, sa paborito mong coffee shop o kahit sa beach. Kailangan lang mamuhunan sa gadgets at internet connection. Paano naman ang mga benepisyo at buwis? Sariling palo ng VA ang paglalakad ng mga yan, tulad ni Rica na 3 taon ng VA. Ang problema lang po sa pagiging virtual assistant is sarili po ang bayad sa mga government like SSS, Pag-ibig. Pero para kina Rica at Mary Rose, mas matimbang ang bentahe ng pagiging VA na hawak mo ang oras mo. Naalagaan ko pa po yung mga bata habang nagtatrabaho sa bahay.
makakapagpag-graduate na ako ng college. You just have to treat it as a business hindi na lang siyang work. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Super happy ang fans ni na My Guardian Alien star Max Collins, Sparkle actress Andrea Torres, unang Hit It host at Sparkle artist Shaira Diaz at Asia's romantic balladeer Christian Bautista sa kanilang pagpapasaya sa Kapuso Fiesta sa Manggahan Festival sa Guimaras. Sing tamis na mangga ng Guimaras ang ngiti ni Max habang kumakanta. Blooming naman si Shaira na hataw sa singalong kasamang audience. Kinilig din ng Boys of Guimaras ng kantahan ni Andrea. 3 beses namang nang harana si Christian Bautista. Grabe, sobrang iba yung energy ng mga taga-Guimaras. Sintamis ng pagmamahal nyo ang mangga nyo. Nag-enjoy kami, Biten. Nag-enjoy kami sobra. Na-enjoy din namin yung dagat, bukod sa mangga. Happy Manggahan Festival, mga kapuso! Bigate naman ang mga bagong salta sa Salta-Salta Festival ng Zamboanga City. Kaya naman, jam-packed ang open ground sa barangay Talon-Talon. Hinarana sila ni Joaquin Manansala. Pati ng love team ni na Sofia Pablo at Allen Ansay. Hot performance naman ang hatid ni El Villanueva. Hiyawan to the max naman ang fans nang nag-perform na si Ken Chan. Kinilig ako for them. Grabe dinumog talaga nila. So maraming salamat. Talaga napakalakas ng energy nila. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok 24 oras. Abangan! Ang baboy na yan, paano napunta sa gitna ng expressway? Babaeng nawala ng national ID nakatanggap ng parcel na hindi niya in-order. Wait lang. Pipiko na ko At sa'yo. Heart Evangelista bumuelta sa komento kaugnay ng hindi niya pagkakaroon ng anak. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Dapat nating ipagtanggol ng buong tapang kung ano ang atin, nang naayon pa rin sa batas. Yan po ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talupati sa seremonya ng pagtatapos ng Class of 2024 ng Philippine Military Academy. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Against intruders who have been disrespecting our territorial integrity, we will vigorously defend what is ours, but our conduct always guided by law. Isa ito sa mga idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos sa commencement exercises ng Philippine Military Academy sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City kanina. Against evolving threats that harm our people and corrode social and political trust, we will be adept, we will be flexible, and we will be ready in repelling such things. Para daw may sakatuparan yan, kailangang maging handa ng mga kadete. Iniutos niya sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na suriin ang PMA curriculum para masigurong handa ang mga kadete para labanan ng anumang banta. Kinundi na din ng Pangulo ang mga anyay tangkalang destabilisasyon. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization, and last ditch to cling to the rapidly disappearing past. 278 na kadete ng PMA bagong sine class of 2024 ang nagtapos. Maraming kadeteng babae ang kasama sa class 2024 na umabot sa 54. Dumalo rin sa commencement exercises si Vice President Sara Duterte. Nanguna sa PMA bagong sine class of 2024 ang 24 anyos na si Second Lieutenant Janeth Ilumba mula sa Surigao City. Ikapitong babaeng valedictorian ng PMA mula 1997. Tumanggap siya ng Presidential Saber Award. I have this inspiration
that primarily came from my father, who aspired to be a public servant in as uniformed personnel, but due to circumstances, he was not able to pursue, and then he encouraged me. Sa mga bagong nagtapos sa sundalo, 143 ang mapapabilang sa Philippine Army, 73 sa Philippine Navy at 62 sa Philippine Air Force. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Ginawang extra fun ang pag-aaral sa bago at exciting changes ng informative show na I Believe. May marriage advice naman ang host na si Chris Chu sa co-host na si Shaira Diaz. Alam niyan sa aking chika. Hello, I Believers! Hello! Hello, Ate Shai! Nang i-announce ni Shaira Diaz na engaged na siya, isa raw ang kanyang co-host sa I Believe na si Chris Chu ang mga labis na natuwa. Maraming beses na raw kasi in the past na binibiro ni Chris si Shaira to start a family na. Isa siya sa mga namemresyon, magpakasal ka na, ang sarap ng buhay, may buhay asawa, ang sarap ng may mga kids na mag-anak ka na. Happily married for years na si Chris at game daw siyang magbigay ng mga marriage advice sa kaibigan in preparation sa mga inaasahang pagbabago sa darating na mga panahon. Diba? You have to align, you have to kind of agree on things even if may sarili kayong preference sometimes, but as a couple you have to make sacrifices or sometimes accept their differences, diba? So I'm happy for them. And speaking of changes, marami ang pagbabago sa kanilang programang I Believe Itatali natin na mahigit isang dekada nito sa pagtuturo ng maraming kaalaman. Ngayon, ginawa nila itong mas exciting for the young ones. We're bringing in material from all the answers. So our show is going to be called I Believe, featuring all the answers now. So we'll be featuring everything and anything under the sun. So now we're going to be answering yung curiosity ng mga tao. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.